everyone! Ating alamin ang mga kaganapan at mga pagbabago sa ating mga foreign overseas workers dito sa Hong Kong. May mga pagbabago ba? Tara, alamin natin. Hello. Magandang araw pong muli sa ating mga kamadam, ating mga ka-chair. At ito muling nagbabalik ang inyong Madam Chair para po magsama-sama muli tayo dito sa ating vlog ngayon. At sa video po natin ngayon ay ibabahagi natin ang mga kaganapan ng ating mga foreign domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya naman, samahan niyo po ako. Let's go! At yan nga po mga kamadam, mga ka-chair, at nakikita nyo po ang ating nasa video ngayon. Yan po ay dito lamang sa may Central Hong Kong. At yan nga po ay maagang-maaga pa at statutory holiday po dito sa Hong Kong. Kaya ang ating mga foreign domestic helper ay nariyan po. At alam nyo rin po ba mga kamadam, mga ka-chair, na ang foreign domestic helper dito sa Hong Kong batay sa 2023 statistic dito po sa Hong Kong, ang mga foreign domestic helper natin ay nasa 338,000 na. Kaya napakalaki, di po ba? Napakadaming foreign domestic helper dito sa Hong Kong. At sabi nga po na nirelease po noong September 13, 2024 ay estimated na 2.16 million majority po ng foreign domestic helper or may 55.6% na narito po sa Hong Kong ang ating mga foreign domestic helper. Ngayong 2024 ay nagnanais ang ating mga foreign domestic helper na taasan po sila, katulad po na nakikita natin ng 5,300 na gawing 5,310 each KD monthly po ang kanilang sweldo. Bagamat hindi ipinagkaloob ng Hong Kong government ang hinihinging pagtaas ng sahod ng ating mga foreign domestic helper, ay itinaas naman nila noong September 28, 2024 ang 100 Hong Kong dollar na dagdag sa ating sweldo. Ang dating salary ng mga foreign domestic helper ay 4,890 at naging 4,990 noong September 25. Kaya bagamat ito ay 100 lamang itinaas, okay na rin po yan. At sa aking pananaw at sa aking opinion, ang pagtaas po ng salary ay ayon din naman po siguro sa survey po ng government ng Hong Kong. Dahil every year naman po ay itinataas ng Hong Kong government ang salary ng domestic helper. Last year po ay 120 ang itinaas nila at ngayon naman po ay 100. Kasi sa akin pong opinion, kung bibiglain po ang pagtaas ng sweldo ng mga OFW, mahihirapan din po siguro yung mga employer na ano lang po ang kanilang pamumuhay. Kumbaga nasa yung pangkaraniwang pamumuhay lang po na mahihirapan din sila na sa biglang pagtaas ng sweldo. Bagamat 100 lang po ang itinaas niyan, malaking bagay na rin po yan. Kumbaga, at least itinaas, di po ba? At ipagpasalamat po natin yon na itinaas ang ating sweldo. Kumbaga, napapakinggan nila yung ating mga hinaing. Kumbaga, pinag-aaralan din po nila. At kung tutuusin po ay okay na po yun. Matuto lang po tayong
Kung ano lang po talaga yung goal natin, yung aim natin nung tayo ay pumunta dito sa Hong Kong. Mag-stick po tayo doon hanggat hindi pa po natin kaya na pagsabay-sabayin yung lahat ng ating mga dreams at plano bago tayo umuwi sa Pilipinas. Subalit marami din po dito ang mga domestic helper na talaga namang above the minimum po ang kanilang sweldo. At napakaswerte po ng mga ganong amo. Pero kung papansin rin po natin, kung tayo ay observant, yung mga matataas ang sweldo ay talaga namang sa trabaho is talagang super talaga na busy sila. As okay lang na minimum ka, katulad ng inyong abang lingkod na minimum lang tayo, pero yung pagiging trabaho po natin is yung kung ano yung trabaho ng salitang helper, yun lang po ang ating ginagawa. So napakaswerte noong mga helper na hindi naman ganun kabisi pero mataas ang sweldo natin, di po ba? Kaya yan, ayusin natin ang pagtatrabaho kung tayo ay mayroon ng mga mababait na employer na nagpapasweldo sa atin ng ganun kalaki. At talaga namang bagamat wala po ngayong idinagdag sa ating food allowance at nanatili po siya, ay okay na rin po yun. Kasi marami pa rin naman ang mga helper na kung ano yung food ng mga employer, ayun din po ang kanilang kinakain. Pero may mga helper din naman po at may mga employer na gusto po nila na ibigay yung food allowance dahil iniisip nila na gusto din ng kanilang mga helper na kumain kung ano yung pong talagang pagkain nila na nakagisnan. Katulad natin mga Pilipino na talagang siguro hindi talaga maaalis yung pagkain natin yun na mga Filipino pod. Lalo na kapag holiday nila, talagang nakikita natin na Filipino pod yung kanilang mga binabaon, yung kanilang kinakain. Kasi talaga namang hindi natin maipagpapalit ang ating mga pagkain sa ibang pagkain. Siguro kakain tayo sa iba, pero babalik at babalik tayo kung ano talaga yung mga pagkain natin. Mga ka-share na narito po sa Hong Kong, sana po ay maliwanag na po sa inyo kung bakit hindi bigla-biglang maipagkakaloob ng Hong Kong government yung mga hinihiling natin, lalo na pagdating sa ating mga sweldo. Kasi taon-taon naman po ay tinataasan nila tayo. Pero alam niyo po ba mga kamadam, mga ka-cheer, na almost 50% ng mga helper dito sa Hong Kong ay may above minimum na sweldo. Kaya hindi sila affected doon sa, hindi sila, kumbaga wala silang doon sa tumaas ang sweldo, ganyan. Kasi nga, mas mataas pa ang sweldo nila sa minimum na ibinibigay po ng government. So, hindi sila aware na tumaas pala, ganito, ganyan. Kasi mas mataas pa nga po. Mayroon po kasing mga foreign touristic helper na talagang umaabot ng 10K, ganyan ang sweldo po nila. Kaya hindi sila observant kung kung tumataas ba o ano ang sweldo. Kaya napakaswerte po ng ating mga kababayan, ng mga kapwa natin, foreign touristic helper, na may mga ganong employer na talaga namang kumbaga more than pa doon sa minimum na sweldo ang ipinagkakaloob nila. Meron din naman pong minimum ang sweldo, katulad ko po, dahil sa trabaho. Hindi ka masyadong busy, hindi lahat ay sa iyo ang trabaho. Kumbaga, yung salitang helper, yun ka talaga. Kumbaga, katuwang ka lang, katulong ka lang nila sa mga gawain dito sa bahay o sa mga dito sa pamilya nila. So, okay lang na maging minimum ka dito ba. Pero kung halimbawa talagang ang trabaho mo ay hindi lang pagiging helper, hindi ka lang yung maglilinis ng bahay, magluluto, go grocery o mamalingke. Kasi mostly po dito ay all around ka.
Hindi lang talaga yung gawaing bahay. May nakaalala po sa akin. Um, Nag-tutor ka, basta all around ka. Kaya talagang kailangan marunong kang dumiskarte. So, ganun po ang sitwasyon dito sa Hong Kong. Yan pong ating nakikita na place yan na mga lugar. Iisang lugar po lang yan na pinupuntahan ng ating mga OFW. At yan nga, kanina nakita niyo po na dyan nagbabaks ng pa-door to door ang ating mga kababayan, lalo na ng ating mga OFW. Kaya mo, sa dinamay-dami ng dahil 338,000 po ang mga foreign domestic helper ay talagang napakadami kasi sa ang lugar po katulad po niya nagbabak po sila. Napaka dami po. Yan ang pinagkakaabalahan nila pag mga holiday nila na mag-send sila sa kanilang pamilya ng mga door to door na malaking katuwaan o saya sa mga OFW na makapagpadala ng mga ganyang mga box sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kailan mo mga kamadam, mga ka-cheers, isang place lang po yan dito sa Hong Kong na talagang na pinupuntahan ng ating mga foreign domestic helper kasi ang kapag Sunday o statutory holiday, makikita nyo po talaga na nasa labas ang lahat ng mga OFW. Meron po dyan na kanya-kanyang grupo, mayroong mga Indonesian, Malaysian, at iba pang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pero ang pinakamarami po talagang makikita natin is mga Pilipino po na OFW. Siguro maipapakita din natin ang sitwasyon ng ating mga kapwa OFW dito pag kanilang holiday. Ano ba ang talagang totoong mukha ng isang OFW dito sa Hong Kong? Hindi lang mga Pilipino, kundi maging ibang lahi po. So, samahan niyo po ako sa mga susunod nating babahagi sa inyo ng mga kaganapan ng ating mga OFW dito sa Hong Kong. Kaya sa ating mga mahal sa buhay na may mga OFW, hindi lang po yung nakikita natin na ipinopost nilang picture o video na talagang ang gaganda nila. Yan po ay hindi pa 1/4 ng buhay nila dito sa Hong Kong. Kumbaga, isang araw lang po yan o kumbaga 8 to 12 hours lang po yan na ganyan ang itsura nila. So, kaya sa akin, ibinabahagi ko po ito para malaman po natin kung ano po talaga ang OFW. At yan, mga kamadam, mga ka-cheers, muli po, hanggang dito na lang po muna ang ibabahagi ko sa inyo at sana inyo pong naibigan. Bye-bye for now. Thank you kay Elbia, kay Madam Elbia.